Hallelujah, Hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay nakakatapos pa lang mangyari doon. Anong mga bagay, tanong niya? At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ng kanilang paningin at nakilala si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ang 11 at ang iba pang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Pakingitian naman po yung mga katabi pakisabi, magandang hapon. Ngayon pong araw na ito, simula nung linggo, ipinagdiriwang po natin ang muling nabuhay na ating Panginoong Hesus. Muli na po siyang nabuhay, natapos na ang kanyang pagpapakasakit, tapos na ang Biyernes Santo. Pakitingnan naman po yung mga katabi kung mukha pa rin Biyernes Santo. Mukha pa rin po ba? Pakisabi, mabuhay ka na. Yan, mabuhay na po kayong muli. Nabuhay na yung ating Panginoon. May tanong po ako sa inyo. Kapag mayroong taong, sabihin na po natin, na nagbigkas ng mga salita na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Tapos yung kanilang mga pangako ay hindi nila natupad. Ano pong nararamdaman natin? Hindi ho ba tayo ay naiinis sa kanila? Tayo ay lumalayo sa kanila. Para bang sinasabi natin sa kanila, ay paasa naman itong taong to. Akala ko, ibibigay na yung kaligayahan at tagumpay na ninanais ko kasama siya. Tapos bigla namang mawawala. Hindi naman niya tutuparin yung kanyang mga sinabi. Ang ating karanasan, ang ating nararamdaman ay sakit, pagkadismaya, at ang ating kadalasang aksyon ay paglayo. At ito po yung napakinggan natin sa dalawang alagad ng ating Panginoon na patungong Emmaus. Sila ay papalayo sa Jerusalem, papalayo kung saan nagkakatipon yung mga alagad, naghihintay sa ating Panginoon. Itong dalawang ito, parang ganun yung naranasan. Sabi nila siguro sa kanilang mga sarili, ano pang dahilan, bakit ako mananatili sa Jerusalem? Yung taong inaasahan natin na magpapalaya at magbibigay ng kaligayahan at tagumpay sa ating mga buhay ay wala na. Wala namang nangyari at wala na sigurong mangyayari. Pinaasa lamang tayo ng ating Panginoon. Pinaasa niya lang tayo. Kaya anong ginagawa nila? Unti-unti nang lumalayo. Hindi ho ba ganito rin naman yung ating ginagawa? Kapag sa tingin natin ay tayo ay binigo ng ating Panginoon dahil hindi niya sinagot yung ating mga panalangin. Dahil tayo ay nagbigay ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Pero yung ating mga dinadasal, hindi naman niya para sa atin tinutupad at pinapakinggan. Kaya tayo nagkakaroon ng pagkadismaya at ang ating ginagawa ay ang unti-unting paglayo sa ating Panginoon. Lumalayo tayo kung saan tayo gustong manatili ng Panginoon. Pero ano po yung mabuting balita na kahit na ganoon tayo na mahilig lumayo sa Diyos kapag tayo ay nadidismaya sa Kanya. Yung ating Panginoong Hesus, pinakita sa pamamagitan ng Ebanghelyo na kahit tayo ay lumalayo, siya ay lalapit, sasamahan tayo. Tayo ay lalapitan pa rin ng Panginoon kahit tila baga tayo ay naglalakad na sa maling daan. Pinapaalala sa atin ng Panginoon na kahit tayo ay nasa maling daan na, maglalakad pa rin siya sa ating mga tabi. At anong gagawin ng Panginoon? Hindi niya hahayaan na patuloy tayong maglakad sa daan papalayo sa Kanya. Sa Kanyang pagsama sa atin, unti-unti niyang bibigyan ng liwanag yung ating mga karanasan kung bakit nangyayari ang mga nangyayari sa ating mga buhay. At doon naman niya dinala yung mga alagad na unti-unting lumalayo sa Kanya. Sinabi ng mga propeta, sinabi ng lumang tipan, sinabi niya rin ng paulit-ulit na ganito yung daranasin ng Mesiyas, pero parang hindi sila nakinig. Kaya si Jesus patuloy na nangungusap
at nagsasalita sa kanila hanggang sa maintindihan na nila kung ano ba yung dahilan ng mga nangyari, lalo na sa buhay ng ating Poong Jesus Nazareno. At patapos magkwento ng ating Panginoon, matapos niyang magpaliwanag, ano pong ginawa ng Panginoon? Siya ay naghati ng tinapay, breaking of the bread. Kumbaga sa panahon natin ngayon, nangyayari ito sa Eucharistia. At sa pamamagitan ng Eucharistia, sa pamamagitan ng paghahati-hati ng tinapay, doon namulat yung kanilang mata at kanilang nakilala muli yung ating Panginoon. Sa Eucharistia, nabuksan yung kanilang mga mata, nakasama pa rin nila yung ating Panginoon. At yung Panginoong namatay, muling nabuhay para sila ay bigyan ng pag-asa, para ibalik yung pag-asa, ibalik yung lakas, bigyan sila ng kakayanan para bumalik sa kanilang misyon, bumalik sa Jerusalem at ipamalitang muling nabuhay yung ating Panginoon. Ano pong imbitasyon sa atin? Yung pinakamahalagang imbitasyon po sa atin ay ito po. Sa mga panahon po na tayo ay nadidiliman sa ating mga karanasan, sa mga panahon na tayo ay nahihirapan sa ating mga buhay, at sa mga panahon na tayo ay nagtatampo sa Diyos dahil sa ating mga karanasan sa mundong ito, ang imbitasyon po, hayaan po natin na yung ating Panginoong Jesus Nazareno patuloy na mangusap sa atin. Siya po ay patuloy na nagsasalita. Pwedeng sa pamamagitan ng mga tao na nakikinig sa ating mga pagdadalamhati. At mas nagsasalita po siya sa atin ngayon, sa mabuting balita, sa pamamagitan po na amin. Yung Panginoon po, patuloy na pinapaalala sa atin at ipinapaliwanag yung ating mga buhay. Hindi magiging smooth. Yung ating mga buhay, hindi magiging madali. Katulad ng sa ating Panginoon, kapag tayo ay sumusunod sa Kanya, magkakaroon ng mga paghihirap at pagsubok. Pero hindi doon matatapos yung ating mga buhay. Matatapos yung ating mga buhay kapag tayo ay nanatiling tapat at kumakapit sa Diyos. Katulad niya, magtatapos yung ating mga buhay sa kalwalhatian. Makinig, hayaan natin na mangusap sa atin yung Diyos. Hayaan natin na magpaliwanag siya sa ating mga karanasan. At mangyayari po ito kapag tayo ay humihinto at nagbibigay ng panahon para makinig sa Kanya sa pananalangin. At yung ikalawa pong mahalagang bagay, kapag tayo rin, katulad ng sinabi natin kanina, ay dumadaan sa mga madidilim na pagkakataon sa ating mga buhay, huwag nating layuan ang Eucharistia. Dahil sa Eucharistia, patuloy na ipapakita ng Diyos yung Kanyang sarili. Patuloy niyang iaalay yung Kanyang buhay para magbigay muli ng lakas at pag-asa sa atin. Patuloy siyang magpapakita at magbibigay ng gabay sa ating daan sa mundong ito. Kaya bumalik at bumalik po tayo sa pagdiriwang ng Eucharistia dahil ito yung napakahalagang paraan ng Diyos para makapasok sa ating mga buhay, para siya makapagbigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Dalawang imbitasyon po ng paghinto. Huminto para patuloy na makinig sa Diyos. Huminto para patuloy tayong mapasok ng Diyos at mabigyan niya ng lakas. At ito po yung palagi nating tandaan. Yung ating Panginoong Jesus Nazareno ay hindi po paasa. Yung ating Jesus Nazareno, yung ating mahal na Diyos, patuloy na nagbibigay ng pag-asa. Kaya wag nawa tayong magsarado ng ating mga puso sa Kanya na nagnanais ng mabuti para sa atin. Huwag tayong magsarado ng ating mga sarili sa Kanya na patuloy na nag-aalay at nagbibigay ng Kanyang buhay para tayo ay maihatid sa buhay na walang hanggan. Amen.